Sa gitna ng silangang gubat, isang lihim na ritual ang isinasagawa ni Apong Helyo. Kilalang antingero sa buong Tarukan sa lalawigan ng Cebu. Sa harap niya ay nakalatag ang bertud, isang sinaunang agimat na tanging siya lamang ang nakakaalam kung paano gamitin. Ngunit ang katahimikan ng ritual ay biglang naputol sa pagsabog ng isang baril. Tumama ang tingkad ng bala sa batong may ukit ng sagradong panalangin. Tumalbog ito sa gilid at sa isang iglap pumasok sa kaliwang mata ni Apong Helyo, dahilan para mapasigaw siya. Duguan at nadapa siya sa mismong altar ng gubat. Ang kanyang kanang mata ay nabalot naman ng pulang usok mula sa nagambalang anting-anting. Sa di kalayuan, si Toto na nooy 26 na taong gulang na sundalo, nanginginig habang hawak pa ang baril. Diyos ko, hindi ko sinasadya. Apong! Hinabol niya kasi ang isang nilalang sa gubat na kanyang inakalang rebelde o hayop. Sa pagkakamali at sindak, pinaputok niya ang baril at tinamaan ang di dapat tamaan. Imbis na lumapit, tumakbo siya palayo dala ang takot, hiya at kasalanan. Lumipas ang taon. Ngayoy bulag na si Apong Helyo. Ngunit sa kabila ng kanyang kapansanan, nananatili siyang buhay sa diwa ng silangang gubat, tagapag-ingat ng mga anting-anting at tagapagbantay laban sa mga nilalang sa dilim. Habang si Toto naman, ngayoy 30 taong gulang, ay tahimik na bumalik sa Tarukan. Bitbit ang isang lihim na walang ibang may alam kundi siya. Nagkunwaring hindi alam ang sinapit ni Apong Helyo, at kahit ilang ulit siyang pinapasok ng konsensya, nananatili pa rin ang kanyang katahimikan. Isang gabi, habang natutulog si Toto sa lumang kubo ng kanyang lolo, may narinig siyang boses sa labas ng bintana. Ang mga mata ng matanda ay wala na, pero ang gubat ay nakakakita pa rin. Napabalikwas siya ng bangon, kinuha ang baril at agad na sumilip sa labas, ngunit wala naman siyang nakitang tao. Ngunit may marka ng dugo sa sahig na hugis matam. Kinabukasan, nagpatawag ng pulong ang kapitan ng barangay. Mga kanayon, may nawawala na namang bata. At may mga hayop na pinaglalaruan na parang basahan. Kailangan nating muling bisitahin si Apong Helyo. Baka sakaling may alam siya. Nagkatinginan sina Toto, Ingo at Bokbok. 3 lalaki mula sa iisang baryo. Ngunit may kanya-kanyang takot sa gubat. Uy, Toto, ikaw na lang ang manguna. Malapit ka raw kay Apong noon, di ba? Napalunok si Toto. Oo naman. Ngunit sa loob-loob niya, isang sigaw ng pangamba ang bumabangon. Ay, paano kung ngayon lang niya malalaman? O paano kaya kung matagal na pala niyang alam? Tumindi ang hangin habang papalapit sina Toto, Ingo at Bokbok sa gilid ng silangang gubat. Tahimik lang si Toto. Ang bawat hakbang sa damuhang tuyot ay tila umuukit ng pagsisisi sa kanyang konsensya. Sa dibdib niya ay tila may mga matang nakatitig na walang mukha, walang pangalan, puro parusa. Nakuha pang magbiro ni Ingo dahil sinusubukan niyang alisin ng tensyon. Uy, Toto, baka bigla kang yakapin na Apong Helyo kapag nakita ka. Tuwang-tuwa pa naman yung pagbibisita. Hindi sumagot si Toto. Si Bokbok naman tahimik din, ngunit laging nakalingon sa likod, parang may nararamdaman. Pagdating sa gitna ng gubat, may naamoy silang sunog na damo,
Doon sa ilalim ng isang punong nara, muling nakita nila si Apong Helyo. Puting-puti ang buhok, nakaupo sa batong altar, ang kanyang mga mata mapurol, walang direksyon, ngunit ang kanyang kamay abala sa pag-ukit sa kahoy ng isang panibagong anting-anting. Hindi man lumilingon, ngunit sigurado. Dumating ka na, Toto. Napahinto si Toto. Tumigil ang kanyang paghinga sa saglit na yon. Oo, Apong. Si Toto ito. Matagal na kayong hindi nagkita. Tahimik at tanging hampas lamang ng hangin sa mga dahon ang naririnig. Matagal ko nang nararamdaman ang bigat ng paglapit mong muli. Ang gubat ay hindi nakalilimot. Ang lupa, kahit walang mata, ay may ala-ala. Lumingon si Bokbok sa tiyuhin niya at bumulong. Uy, parang alam niya. Apong, humihingi po ako ng tulong. May gumagambala na naman sa baryo. Mga hayop na parang pinipilas. Mga batang nawawala. At may boses sa dilim. Hinaplos ni Apong Helyo ang kanyang baston. Pinikit niya ang mga mata kahit wala na itong natatanaw. Dumadalaw na naman ang mga nilalang ng dilim. Sa tuwing may nagtatago ng kasalanan, doon siya pinakamasigla. Kasalanan ng kanyang pagkain. Sino nga ba sa inyo ang may itinatagong mabigat? Napalunok si Toto at unti-unting namamawis ang kanyang palad. Apong, marami na rin kasalanan ng mga tao sa tarukan. Lahat yata kami may itinatago. Hindi ang lahat ang tinutukoy ko. Isa lang. Tila may galit na sa boses ni Apong Helyo. Isa na siyang dahilan kung bakit hindi na ako nakakakita sa liwanag. Pumikit si Toto. Sa kanyang isipan, muling pumatak ang tunog ng putok ang kirot, ang sigaw ng matanda, ang kanyang pagtakbo palayo sa halip na tumulong. Apong, ano bang kailangan gawin para mapalayas ang gama? Kailangan ko ng isang tagapagdala ng bertod, isang handang humarap sa sarili niyang anino. Lumingon si Apong Helyo. Dahan-dahan, ang kanyang walang buhay na mata ay tumigil sa direksyon ni Toto. At ikaw, Toto, ikaw ang una sa kanila dahil matagal ka nang may utang sa akin. Apong, ano pong ibig mong sabihin? Hindi ko alam kung ano, pero may bigat sa boses mo. Matagal nang bulag ang mata ko, pero hindi ang pandinig. Kaya kung may itinatago ka, Toto, hindi ako ang huhusga sa iyo. Ang gubat ang magpapasya. Biglang nagdilim ang paligid. Tumigil ang hangin at sa likod nila, may mabigat na presensyang dumaan, parang multo ng ala-ala. Narito na siya, ang gama. Amoy ko siya. Ang mga ibon sa sanga ay tila natakot at nagsipagliparan. Si Apong Helyo ay biglang tinutop ng dalawang kamay ang kanyang baston at bumulong ng sinaunang salita. Isang panalangin ng panlilinlang na matagal na niyang hindi ginagamit. Baluktutin ang pandinig, palalimin ang takot, iparamdam ang hindi naroon. Pagkarinig ng huling kataga, biglang sumingaw ang malamig na simoy ng hangin. Sa paligid ni Toto, Ingo at Bokbok, tila umikot ang hangin, pakanan, umiikot na parang may nilalang na hindi nila nakikita. Chong, narito na siya! Nararamdaman ko! Apong, nandito na ba ang gama? Hindi na siya malayo.
tinitignan niya ang isa sa inyo. Inaamoy ang inyong kaluluwa. May isa sa inyo na may itinatagong kasalanan at yon ang gusto niyang angkinin. Napaatras si Toto habang hawak ang baril. Apong, ako ang kasama ninyong pinakamatagal. Kung may alam ako, dapat sinabi ko na noon pa. Pero hindi mo sinabi. Bakit, Toto? Bakit hindi mo sinabi? Bakit hanggang ngayon ay itinatago mo pa rin? Umiikot ang tunog sa paligid. May mga anino sa gilid ng mata ni Toto. Mga hugis na hindi niya masabi kung tao o hayop. Ang kanyang dibdib ay kumakabog habang ang pawis ay pumapatak sa lupa. Bumulong si Bokbok. Hindi siya galing sa dilim. Siya'y gawa ng takot. Napalingon si Toto. Si Bokbok na tila nagising sa panlilinlang ay tumitig sa kanya. Apong, hindi totoo ang gama sa ngayon, hindi ba? Hindi lahat ng dilim ay may halimaw. Minsan, ang halimaw ay nasa loob ng ating puso. Nagulat sila nang biglang sumigaw si Toto. Tama na! Sapat na, Apong! Huminga siya ng malalim. Hinubad ang sombrero at lumuhod sa harap ng matanda. Ang baril ay nilapag sa lupa at ang kanyang tinig ay garalgal. May punit na sakit at pagsisisi. Apong, ako ang dahilan ng pagkabulag mo. Nung gabing yun, akala ko may kalaban. May gumalaw sa dilim. Pinaputok ko, Apong. Hindi ko alam na ikaw pala. Ikaw ang tinamaan. Tahimik lang si Apong Helio. Hindi gumagalaw ang kanyang mga mata. Bagamat hindi nakakakita, ay nakatingin sa direksyon ni Toto. Bakit ngayon mo lang sinabi? Dahil naduwag po ako, Apong Helio. Natakot ako. Kaya mas pinili ko magtago kaysa humingi ng tawad. Wala akong mata, pero may pandinig ako. At matagal ko nang naririnig ang bigat sa tinig mo, Toto. Tumayo si Apong at unti-unting inilapit ang kamay sa balikat nito. Hindi ko kailangan ng mga mata para makita ang totoo. Ang katotohanan, kusayang lumalapit kapag ang tao'y handa nang magsisi. Tumulo ang mga luha ni Toto. Sa wakas, ang lihim na matagal niyang binuhat ay napawi na, kasabay ng malamig na hangin na biglang tumigil sa pag-ikot. Huwag mo sanang isipin, Apong, na wala siyang konsensya. Palagi siyang walang tulog sa gabi. Ang pag-amin ay higit na makapangyarihan kaysa anting-anting. At ngayon, Toto, handa ka na bang humarap sa totoong gama? Nagtinginan silang tatlo. Tunay? Hindi pa pala yun yung totoo? Ang nilalang ng dilim ay malapit nang bumalik. At ngayon, alam na niyang wala na ang inyong mga lihim, kaya lalapit na siya sa inyong mga anino. Pinatunog niya ang kanyang baston sa batuhan at sumenyas paakyat sa isang makitid na landas. Sa dulo nun ay ang kanyang kubo, gawa sa matitibay na kahoy, napapalibutan ng mga halamang may mahiwagang bisa, at may bakod na may ukit ng mga sinaunang panalangin. Ang silid ay isang sagradong lugar. Naupo si Apong Helio at tinapat sa kanila ang palad. Ngayon, sabihin niyo na, ano ba talaga ang sadya niyo sa akin? Apong, sa totoo lang po, sunod-sunod na mga kababalagan sa baryo. Tuwing gabi, may sumusunggab sa mga hayop, kalahating katawan lang ang natitira. Kahapon lang, isang bata ang di nakauwi. Pagdating ng umaga, natagpuan siya sa sapa, wala ng boses, pero buhay. At hindi siya gumagalaw, Apong. Parang walang kaluluwa. Apong, ang mas masahol, naririnig namin ang boses ng mga mahal namin sa buhay, kahit patay na.
pero tila binubulong ang pangalan namin mula sa dilim. Tahimik lang si Apong Helio. Tila may kinukwenta sa isip. Hindi yan bagong pangyayari. Noon pa man, bago ako mabulag, may nilalang nang minsang nagparamdam sa gubat. Isang nilalang na hindi mo kailangang makita para matakot dahil ang sandata niya ay ala-ala. Si Gama? Oo, pero hindi lang basta Gama. Ngayong wala na kayong lihim, wala na siyang inaamoy sa inyo. Pero galit siyang dahil matagal na siyang hindi nakakapasok sa baryo at sa bawat takot at lihim, dumadami siya. Tumayo si Apong Helio. Binuksan ang isang kahon sa sulok ng silid. Sa loob nito ay isang itim na anting-anting. Hugis mata, may bitak sa gitna. Ito ang mata ng lumbay. Ginagamit ito para makita ang anyo ng nilalang kahit sa gitna ng dilim. Pero isa lang ang pwedeng gumamit nito. Isa lang ang makakakita sa katotohanang hindi kayang salubungin ng ordinaryong mata. Lumingon siya sa kanila at bagamat bulag, para bang alam niya kung sino ang tinutukoy. Toto, sa'yo ko ito ipagkakatiwala dahil binuksan mo na ang sarili mo sa liwanag. At minsan, ang pinakamagaling lumaban sa dilim ay yung minsan nang nalunod sa sarili niyang anino. Apong Helio, kung itong kailangan para mailigtas ang baryo at mailigtas sa mga batang tulad ni Benok, tatanggapin ko. Bukas ng gabi, magsisimula ang paglipat ng dilim. Ang yugto kung saan ang mga nilalang ay hindi nilang basta sumisindak, kundi kumukuha. Kailangan nating harapin ang Gama sa pinakasentro ng gubat. Paano po namin malalaman kung siya ang totoo at di lang isa sa mga takot namin? Ang tunay na Gama, hindi mo lang makikita. Mararamdaman mo dahil dala niya ang pinakaayaw mong alaala. Matapos ang kanilang pagpupulong ay naisipan na din nilang umuwi dahil dumidilim na ang langit. Apong, kami po'y mauuna na. Medyo dumidilim na rin kasi malayo pa lalakbay namin. Ito talaga si Chong oh. Napaka matatakutin mo. Paano Apong? Mauna na po kami. Maraming salamat po. Ipaparating na lang po namin kay Kapitan ang mga habilin nyo. Mag-iingat kayo. Habang naglalakad palayo sa kubo ni Apong Helio, tila may bahid ng katahimikan sa gabi. Hindi payapa, kundi nakakabahala. Ang ilaw ng buwan ay natatakpan ng ulap at ang mga damo sa paligid ay tila mas matalim ang pagkaluskos. Nagkatinginan si Toto at Ingo. Si Bokbok naman ay hindi mapakali. Bumulong si Bokbok. Chong, may iba akong nararamdaman. Parang may sumusunod sa atin. Huwag ka kang ganyan, Bokbok. Baka hayop lang yun. Mga pusang gubat to. Hindi hayop yan. Kanina pa ako nanlalamig at yung pakiramdam ko, parang may matang hindi mo makita pero nakatutok sa batok mo. Napahinto sila. Walang nagsalita. Tanging paghinga nila ang naririnig. Ngunit sa sumunod na segundo, isang tunog ng tuyong sanga ang nabali sa likuran. Apong! Apong, ikaw ba yan? Ngunit walang sumagot. Lumingon sila sa likod pero wala silang nakitang tao. Pero sa mga punong likod sa dilim ay tila gumagalaw, humihinga. Toto, yung anino mo, may sumusunod sa ilalim. Mula sa kanan, isang malamig na hangin ang tumama sa mukha nila, kasabay ng tila pag-ungol ng boses na hindi nila mawari kung babae, matanda o bata. Isa lang ang malinaw. Kilala sila nito. Toto, gusto mo bang makita ulit si Leia?
Napaatras si Toto. Leia? Leia, yun yung asawa mo, hindi ba? Ang iniwan mong sugat ay hindi lang sa matanda, kundi pati sa puso mo. Halika, amuin mo ako. Biglang lumiwanag ang paligid. Mula sa likuran nila ay may kumislap, isang ilaw na tila galing sa apoy ngunit hindi mainit. Naramdaman kasi ni Apong Helyo ang pagsalakay ni Gama sa tatlo. Kaya naman mula sa kanyang kubo, hawak niya ang isang palaspas na anting-anting na pinapawi ang dilim sa paligid. Umalis ka! Hindi pa ito ang oras mo! Isinibat niya ang palaspas sa lupa. Biglang umalab ang hangin at ang paligid ay nagliwanag ng madilaw-dilaw. Tumili ang nilalang sa dilim at hindi na tuluyang nakita, ngunit narinig ang kirot sa sigaw. Hindi kayo makakatakas sa gabi sapagkat hindi nyo maiwasan ang inyong mga sarili. At bigla na lang itong naglaho, kasabay ng pagbagsak ng katahimikan sa gubat. Tinulungan tayo ni Apo. Alam kong siya lang ang may kakayahang gumawa nun. At dahil sa nangyari, ay bumalik muli sila sa kubo at doon na muna nagpalipas ng gabi. Pagpasok nila, agad silang pinainom ni Apong Helyo ng pinaghalong dahon at langis. Totoo na ang simula. Toto, nakita mo na ang anyo ng kanyang panunukso. Ang Gama ay hindi lang nananakot. Pinapalabas niya ang pinakamasakit sa alaala ng tao. Anong gusto niya sa atin? Kaluluwa? Hindi basta kaluluwa. Gusto niyang lunurin kayo sa sarili niyong pagsisisi. Kapag nalunod ka na roon, ikaw na mismo ang nagbibigay ng katawan para sa kanya. Tahimik lang si Toto at tila nag-iisip. Muli niyang naalala ang boses ng kanyang asawa na si Leia, ang huling beses na humawak siya rito bago ito bawian ng buhay. Ang kirot ay sariwa pa. Ngunit ngayon, hindi na siya titigil, hindi na siya uurong. Ang takot ay bumaba sa baryo. Mula nang nagpakita si Gama sa paligid ng kubo ni Apong Helyo, mas lalo silang naging alerto. Ngunit ang gabi, gaya ng mga ala-ala ay hindi mapipigil. Ang mga aso ay nakatayo lamang, nakatitig sa kawalan, habang ang mga pusa ay biglang nagsipagtakbuhan na parang may paparating. Sa di kalayuan, mula sa gilid ng gubat, may manipis na usok na kumakalat. Walang amoy, walang init, ngunit sa bawat tahanang madaanan nito, ang lamig ay sumasampa hanggang buto. Si Ingo na nagbabantay sa kanyang may kalumaan ng bahay, habang katabi si Bokbok na mahimbing nang natutulog, mahigpit ang yakap sa lumang kumot. Kinuha ni Ingo ang panangga na ibinigay ni Apong Helyo sa kanya, isang piraso ng lumang lubid na may buhol at buto ng tuko. Kung totoo man ito, sana gumana ka. Nang biglang may kumaluskos sa bubong, sunod ang tila yabag ng basang paa sa itaas. Napalunok si Ingo, dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan, hawak ang itak. Samantala, sa bahay naman ni Toto, nakatayo siya sa may harapan ng kanyang bahay, bitbit ang itim na anting-anting na hugis mata. Nakapikit siya at hawak ito habang ibinubulong ang mga salitang itinuro ni Apong Helyo. Kung nandyan ka, ipakita mo ang aninong itinatago ng gabi. Bumigat ang paligid, ang hangin ay nanlamig, at sa harap niya, unti-unting lumitaw ang Gama, hindi bilang halimaw, kundi si Leia, ang kanyang yumaong asawa. Maganda ang ngiti nito, payapa ang muka, pero ang mata ay itim at walang puti, puno ng kawalan. Mahal, pagod ka na hindi pa? Halika na, sumama ka na sa akin. Biglang napahiyaw si Bokbok sa panaginip. Wag po!
Huwag niyo akong kunin! Niyakap siya ni Ingo at pilit na ginigising. Bukbok! Bukbok, gising! Gising, anak! Nananaginip ka! Pero habang nagigising si Bukbok, sabay na namatay ang ilaw ng gasera at sa dingding may lumilitaw na anino maliit sa una, pero habang tumatagal, lumalaki at bumabaluktot para bang isang hayop na may maraming paa. Samantalang si Toto naman ay nanginginig na ang kamay, pilit inaalala ang mga salita ni Apong Helyo. Hindi ikaw si Leia! Hindi ikaw si Leia! Ang asawa ko hindi man nilinlang, hindi isang anino! Ngunit ang Gama ay hindi nagalit. Ngumiti lang ito, dahan-dahang humakbang papalapit, habang ang kanyang anyo ay nagsimulang magbago mula sa mukha ni Leia, naging mukha ni Apong Helyo. Dugaan ang mata at nakatitig sa kanya. Ang mga mata kong nawala, utang mo pa rin. Biglang bumukas ang anting-anting. Nagliyab ito mula sa gitna nito. Kumislap ang isang sinag ng ilaw. Tumama sa nilalang. Sa kubo naman ni Apong Helyo sa di kalayuan, bumukas ang isang banga. Palatandaan na ang Gama ay unang tinamaan. Umugong ang paligid at naramdaman ito ng matanda. Umpisa pa lang ito. Hindi pa siya lumalabas sa buong anyo niya. Pero alam niya na may lumalaban na. Kinabukasan, ang umaga ay dumating, ngunit may bakas sa bawat sulok ng baryo. Ang bubong ni Ingo ay may uka na parang kinalmot ng 5 daliri. Ang pinto naman ni Toto ay may marka ng kamay, malalim, itim at amoy usok. Habang si Bukbok naman ay hindi nagising agad. Nagising siyang umiiyak. Hindi niya maalala ang panaginip, pero basang-basa ang kanyang unan. Bumalik na siya. At ngayon, hindi na siya lilim lamang. Isa na siyang mukha. Hindi pa man tuluyang sumisikat ang araw, ay sabay-sabay na nagtungo sina Toto, Ingo at Bukbok pabalik sa kubo ni Apong Helyo. Tahimik silang naglalakad. Hindi na nila kailangang mag-usap. Ang mahalaga ay makarating sila ng ligtas sa kubo. Ramdam nila na ang lahat ay nabalot ng kaba, pagod at matinding pangamba. Nang makarating sila, naroon na si Apong Helyo. Tila naghihintay. Hawak niya ang kanyang baston at sa kanyang harap ay may maliit na bilog na altar. May sindi na uling at umaalingasaw na usok mula sa pinaghalong balat ng kahoy, alikabok at tuyong dahon. Tahimik ang simula ng liwanag. Ngunit alam ko, hindi kayo dumarating dito para lang magpasalamat. Apong, nangyari na. Lumitaw siya. Muntik na ako lamunin. Ginamit pa niya ang mukha ng asawa kong si Leia. Ginamit niya ang sugat mo. Ako rin, Apong. Yung bubong ng bahay ko, parang nilaslas ng 5 daliri. Si Bukbok naman, nagising, umiiyak. Parang may pumasok sa panaginip niya. Totoo na ang galaw ng dilim. Mula sa takot, ngayon ay may anyo na siyang hinubog mula sa anyo. Tumahimik ang paligid, habang si Bukbok na nakaupo sa gilid ay nanginginig. Apong, bakit parang kilala niya kami? Pati boses ni Mama, naririnig ko. Akala ko po ibang kailang kinukuha ng halimaw. Hindi katawan ang hinahanap ng Gama. Kung katawan lang, matagal na siyang naghari. Ang gusto niya ay pagbitaw. Kapag bumigay ka na sa takot, sa sindak, sa alaala doon siya nakakapuslit. Tumayo si Apong Helyo. Kumuha siya ng itim na sisidlan mula sa sulok ng silid. Binuksan niya ito at may laman itong maliliit na batong kulay uling. Nanginginig at tila humihinga. Ito ang mga batong guni-guni. Isa sa bawat isa sa inyo. Hawakan niyo ito habang buo pa ang liwanag.
magpapakita ito ng anyo ng inyong pinakaayaw na maalala. Napalunok si Toto. At para saan ito, Apong? Para matutunan niyong harapin ang nililikha ng sarili niyong anino. Hindi tayo makakaganti sa halimaw na ito kung hindi niyo pa natatanggap ang sarili ninyong mga kahinaan. Tahimik lang si Ingo, ngunit kinuha niya ang bato. Tumitig si Bokbok sa kanyang kamay at dahan-dahang kinuha rin ang kanya. Saan namin kailangan pumunta, Apong? Sa lugar kung saan unang bumuka ang bitak ng Gama. Ngunit bago roon, isang gabi pa ang kailangan. Isa pang gabi ng pagharap. Pagkatapos doon, kayo na ang pipili kung lalaban kayo o lalampas kayo sa liwanag na wala ng pagbabalik. Binigyan kayo ng gubat ng babala, ng anyo at ng panahon. Ang tanong, kaya ba ninyong mabuhay na may anino o bibigay na lang kayong muli sa gabi? Hindi na nag-aksaya ng oras si Apong Helyo. Nang makita niyang nagsisimula ng pumasok ang takot at pagdududa sa puso ng tatlo, minabuti niyang ilapit sila sa kanyang pangangalaga, hindi lamang upang sila'y mailigtas, kundi upang ihanda sila sa oras ng pagtatagpo. Hindi sapat ang tapang kung ang puso ay puno pa ng gulat. Dumito muna kayo, Toto, Ingo, Bokbok, hindi lang para sa inyong kaligtasan, kundi para sa inyong pag-unawa. Apong, siguradong babalikan tayo ng nilalang na yon. Hindi po ba? Hindi kayo ang babalikan. Ako. Pero kayo ang nais niyang wasakin. Bakit po? Dahil alam niyang tinutulungan ko kayo. Uunahin niya muna kayo bago ako. Kaya kailangan nating maging handa. Ilang oras pa lamang silang naninirahan sa kubo, ngunit ramdam na ang bigat ng paligid. Nagsagawa na sila ng pag-ipit ng ugat ng uri ng halaman sa mga bintana, isang halamang pangtaboy sa masamang espiritu. Apong, ilang gabi pa po bago bumalik ang nilalang. Hindi mo kailangang bilangin na po. Malalaman mong nariyan siya kapag ang hangin ay hindi na lang malamig, kundi marahas. Apong, paano mo mapapanatilang lakas mo kahit bulag ka? Dahil ako'y hindi lang nakakakita sa mata. Nakikita ko ang daloy ng takot at ang takot niya ngayon ay nagiging pagkain niya. Tuwing dapit hapon, nag-iinsayo sila ng paghawak sa batong guni-guni. Isa-isa nilang pinipisil ang bato habang binibigkas ang mga salitang itinuturo ni Apong, mga kataga upang hindi madaig ng panlilinlang. Sa unang gabi, si Toto ang unang umatake ng emosyon. Muling nakita ang mukha ng kanyang yumaong asawa. Hindi niya ito kinausap, pero ramdam niya ang hapdi sa dibdib na para bang buhay pa ang sakit. Hindi kita makakalimutan, Leia, pero hindi ko na rin hahayaang lamunin mo ako. Magaling, Toto. Ang hindi lumilingon ay nadadapa, ngunit ang humaharap ay lumalalim. Isang hating gabi, habang lahat ay natutulog, biglang umihip ang malamig na hangin. Ang palaspas sa bintana ay kumaluskos. Kumapit si Apong Helyo sa kanyang baston at bumangon. Tumayo siya sa gitna ng silid. Kahit bulag, humarap siya sa pintuan. Nandyan ka na! Alam kong hindi mo pa gustong sumugod. Inaamoy mo pa kami. Sa labas, walang tao. Ngunit sa lupa, may bagong bakas, mahaba, malalaki, at tila paa ng tao. Ngunit ang mga daliri ay humahaba, kumakapit. Bumulong si Apong Helyo. Kailangan kong tapusin ang pagtuturo bago siya bumalik ng buo. Pag hinog na ang gabi, saka pa lang namin siya matutuldukan. Ang gabi ng katahimikan, kung kailan walang proteksyon ang mga banal na salita at tinalo ang liwanag. Sa labas ng kubo ni Apong Helyo,
Tila nahimbing ang mundo sa ilalim ng makapal na dilim. Ngunit ito ay hindi tulog. Ito'y pinatahimik. Mula sa ilalim ng lupa, sa pagitan ng lilim at liwanag, unti-unting sumibol ang anyo ng isang nilalang, si Gama. Hindi siya dumaan sa daan. Hindi siya humakbang. Lumabas siya na parang usok na may hugis. Aninong may katawan. Ngunit ang mukha ay pabago-bago. Babae, matanda, bata, lalaki. Pawang mga pamilyar na alaala. Samantala sa loob ng kubo, mahimbing na natutulog si Apong Helyo, hindi sa karaniwang tulog, kundi sa isang uri ng pagkakakulong. Sa kanyang panaginip, para siyang lumulutang sa itim na tubig. Tila may nakapalibot sa kanyang pandinig, isang sinaunang dasal na binaligtad. Matanda, hindi kita papatayin. Hindi pa. Ngunit wala kang maririnig. Wala kang mararamdaman. Hayaang sayagin ng mga alagad mo ang kanilang hininga habang inaangkin ko sila. Isa-isa, tinungo ni Gama ang mga natutulog. Una, si Ingo. Ang kanyang panaginip ay nauwi sa pagkakulong. Sa loob ng kwarto ng kanyang amang dating nambubugbog. Sa panaginip wala siyang lakas at bago pa siya makahiyaw, tumagos na ang dilim sa kanyang dibdib. Sumunod ay si Bokbok. Nakaupo sa gitna ng paaralan habang pinagtatawanan ng mga kaklase. Tinatawag na anak ng baliw. Ang kanyang kamay ay pilit binubura ang hindi nabuburang pangalan sa pisara. Sumpa ng ina. Isang itim na aninong bata ang lumapit sa kanya at nagsabing, Halika na! Wala ka namang silbi sa liwanag! At niyakap siya ng dilim. At panghuli si Toto. Sa kanyang panaginip, nakatayo siya sa harap ng puntod ni Leia, basang-basa ng ulan. Sa kanyang likod ay walang pulis, walang kasamang sundalo. Mag-isa siya, at ang puntod ni Leia gumagalaw. Mula rito bumangon ang bangkay, ngumiti sa kanya at nagsabing, Dahil sa'yo, bingi ang liwanag. At sumanib sa kanya ang malamig na usok ng Gama. Ang katawan ng tatlo ay nagsimulang manginig. Bumula ang bibig ni Ingo. Si Bokbok ay naiyak habang tulog. Si Toto, tuloy-tuloy ang pawis kahit malamig ang gabi. Maging si Apong Helyo, hindi pa rin magising. Ngayon, sa aking kaharian, tatanggapin ninyo ang anyo ng isang tunay na pagkatao. Pansamantala muna kayong maninirahan sa akin. Sa isang iglap ng katahimikan, tila sinipsip ng lupa ang tatlo. Wala nang naiwan sa kubo kundi ang isang punit na kumot, ang anting-anting sa sahig at ang baston ni Apong Helyo na hindi na gumagalaw. Ngunit sa kanyang isip, isang hibla ng apoy ang biglang sumiklab. Gama! Bakit ako umiiyak kung tulog ako? Nagmulat si Apong Helyo. Bagamat bulag, alam niyang umaga na. May amoy ang hangin tuwing sumisikat ang araw. Amoy tuyong damo. Amoy panibagong simula. Dama niya ang lamig sa paligid. Mas malamig kaysa dati. Hinawakan niya ang kanyang baston at bumangon. Hindi pa man siya nakakatayo ng buo. Agad na niyang napansin. Tahimik at walang yabag. Wala ring hinga ng ibang tao. Hanggang sa isa-isa niyang tinawag ang tatlo. Toto! Walang tumugon. Ingo! Tahimik pa rin. Bokbok! Mas banayad ang boses niya. May halong awa at takot. Hinipo niya ang banig sa gilid. Malamig at tila wala ng bigat. Wala ng init. Lumakad siya papunta sa kabilang sulok. Wala ang damit na isinampay ni Bokbok kagabi bago matulog. Wala ang sapatos ni Ingo. Ang itak ni Toto nasa sahig pa rin,
pero wala na ang may-ari nito. Lumapit siya sa gitna ng altar. Kinapa ang kanyang mga palamuti at anting-anting. Wala nang dumadaloy na init sa mga yon. Ang mga palaspas na panangga ay natuyo. Nanigas. Ang mga dahon ay tila biglang nalanta. Nauna ka na, Gama. Sinamantala mo ang gabi ng kapayapaan. Muling lumapit si Apong sa dingding at kinapa ang balat ng puno kung saan nakaukit ang mga pangalan ng tatlo. Toto, Ingo, at si Bokbok. Tatlong pangalang na ngayoy parang may takip na anino. At doon niya nakita ang unang palatandaan. May itiman sa ukit. Dahan-dahang kumakalat. Para bang sinusubukang burahin ang kanilang pangalan mula sa kabuuan ng mundo. Lumuhod si Apong Helyo. Sa kauna-unahang pagkakataon sa maraming taon, tumulo ang luha niya mula sa isang matang wala ng paningin. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkabigo. Pinangakuan ko kayong hindi ko kayo hahayaang lamunin ng dilim. Pero ako mismo ang natulog sa oras ng pagdating niya. Habang nakaluhod, biglang tumibok ng malakas ang anting-anting sa kanyang dibdib. At kasabay noon, isang boses ang kanyang narinig, pabulong at mahina. Nagmumula ito sa loob ng kanyang puso. Apong, ang dilim dito, malamig. Apong, wag mo po kaming iiwan. Tumindig si Apong Helyo. Sa kanyang noo ay muli na namang umusbong ang banayad na apoy ng paninindigan. Hindi ko kayo pinabayaan. Pinatahimik lang ako. Pero gising na ako ngayon at darating ako sa lugar kung nasaan man kayo. Kinuha niya ang kanyang baston. Pinunit ang isang bahagi ng kanyang lumang barong. Isinabit ang lumang palaspas sa kanyang dibdib kahit patay na ito. Dahil ang panata ay hindi kailangang sariwa para maging totoo. Samantala, sa kaharian ng anino, walang kulay sa lupang yon. Tila lahat ay tinakpan ng abong makapal at ang langit ay walang langit, tanging umiikot na ulap na parang usok ng sinunog na alaala. Naroon sina Toto, Ingo at Bokbok, hindi nakagabos sa kadena, ngunit tila nakakulong sa sarili nilang takot. Nakatayo sila sa gitna ng iisang malaking lupaing walang direksyon. Ngunit sa bawat paglingon, laging naroon ang Gama, lumilitaw sa iba't ibang anyo. Lumitaw sa harap niya ang imahe ni Leia, basang-basa, duguan, may putik sa mukha at nakatitig sa kanya. Kung hindi ka tumigil noon, buhay pa sana ako. Sagapin mo ako, Toto. Gusto ko mabuhay ulit. Biglang uminit ang lupa sa ilalim ni Toto. Napaluhod siya habang kumahagat ang apoy sa kanyang tuhod. Ngunit hindi siya nagsalita. Hindi siya sumigaw. Hindi kita maililigtas, Leia. Alam kong hindi ikaw yan, Leia. Patawad pero hindi ko magagawa ang gusto mo. Isang pagsabog ng usok. Nawala ang imahe ni Leia at tubili si Gama. Ngunit hindi pa tapos. Matapos kay Toto ay sunod naman niyang pinahirapan si Ingo. Iniharap niya kay Ingo ang imahe ng kanyang ama na nakasuot ng lumang kamiseta. Lasing, may hawak na sintron. Anak kang walang silbi! Palamunin ka lang! Mas pinili mo pang sumama sa matandang bulag kaysa bumalik sa pamilya mo! Sumara ang paligid kay Ingo. Parang dingding ng bahay ng kanyang kabataan. Masikip, madilim, mabaho. Tila nabubulunan siya sa sariling hininga. Nanginginig ang kanyang katawan. Hindi ka lalaki. Hindi ka manrigma. Isa kang takas. Ngunit dumilat si Ingo. Pinisil ang kanyang palad at marahang sumagot. Tinakbuhan ko noon. Pero ngayon, hindi ko tatakbuhan ng paninindigan. Si Apong Helyo nagturo sa akin yan. Babalikan niyo kami. At ang huli ay si Bokbok. Pinanood ni Bokbok ang sarili niya sa gitna ng klase. Pinagtatawanan. Nakaupo siya habang ang guro ay nagsusulat sa pisara. Walang tatay.
baliw ang ina. Tumayo ang mga kaklase sa panaginip at sabay-sabay tumutok sa kanya. May dalang putik, may dalang batikos, nanginginig si Bokbok at lumuluha na. Hindi ka dapat nabuhay! Hindi ka dapat masama sa kanila! Ngunit umangat ang mukha ni Bokbok kahit nanginginig. Hindi ako mag-isa. Kasama ko sila. At si Apong, babalikan niya ako. Pinangako niya yon. Hindi yun sinungaling. Biglang lumindol at gumalaw ang lupa. Ang abo sa paligid ay tila binubugahan ng apoy mula sa ilalim. Ang mga anyo ni Gama ay nagsimulang maglaho at muling lumitaw sa iba't ibang hugis na naguguluhan. Wala kayong kakampi dito. Ako ang Diyos sa lugar na ito. Pero may isang mas matanda pa sa'yo dito. Mas matagal. Mas totoo. Hindi bulag ang pananampalataya namin, Gama. Si Apong Helyo, darating yan. At kapag dumating siya, matutunaw ka. Samantala, sa ilalim ng punong kalumpang, kung saan minsan nang nanahimik ang hangin at tumigil ang oras, humakbang si Apong Helyo. Nakapulupot sa kanyang dibdib ang pinatuyong dahon at sa kanyang kamay ay ang baston na may balot ng ugat ng alingasngas, ang tanging halamang nakatatagos sa lugar na hindi dinaraanan ng mga taong may takot. Ito ang hangganan ng kaharian ng anino, ang harapan ng mundong pinaghaharian ni Gama. Huminga si Apong ng malalim, kinapa ang pulang sinulid na nakatali sa kanyang pulso, ang tanda ng panata niya sa liwanag. Hindi ko kailangan ng mata para makita ang daan. Ang kailangan ko ay tapang na hindi tinuruan, kundi pinipiling ulitin. Lumuhod siya at inilatag sa lupa ang tatlong anting-anting. Binigkas niya ang mga sinaunang dasal ng mga tagapagtawid. Sa pagitan ng dilim at liwanag, ako'y lalakad para makialam, kundi para bumawi. Kung anino ang humila sa akin, ako'y liwanag na aagaw pabalik. Biglang lumamig ang paligid. Umikot ang hangin. Ang lupa sa kanyang harapan ay nagbitak, tila isang bibig na bumubukas ng dahan-dahan. Mula sa kanyang dibdib, kinuha ni Apong ang pinakabanal niyang pag-aari. Isang maliit na butil ng buhay, nagniningning, at binigkas niya ito sa loob ng basag na kristal. Ito ang alaala ng mga naligtas ko noon, ang mga batang pinutol sa sumpa, ang mga ina na binawi sa bangungot. Ngayong gabi, ito ang ilaw na magbubukas sa pintuan mo, Gama. Inilagay niya ito sa bitak at sa isang kisap mata, pumutok ang lupa. Umangat ang makapal na usok na kulay abo at sa gitna nito bumukas ang landas, isang daan patungo sa lugar na hindi para sa tao. Hawak ang baston. Tinapakan ni Apong Helyo ang unang bato. Wala ng hangin at wala na ring araw. Tanging ang kanyang panata at ang mahina ngunit buhay na apoy sa kanyang dibdib ang nagsilbing ilaw. Toto, Ingo, Bokbok, kapag narinig niyo ito, tandaan niyo, ang anino'y malakas, pero ang panata ay mas matagal nang nabubuhay kaysa dilim. At naglahos siya sa liwanag na abo-abo. Ang paligid ay muling naging tahimik. Isinara ng hangin ang pinto. Sa labas ng punong kalumpang, wala na si Apong Helyo. Ngunit sa loob ng kaharian ng Gama, may bagong ilaw na papasok. Sa gitna ng pagdurusa ng tatlo, may biglang umihip na kakaibang hangin. Isang matandang kilala at ramdam agad nila ang presensya ni Apong Helyo. Si Toto, kahit sugatan, ay napapikit. Apong, sa pagitan ng mga punong bakal at ulap ng abo, naroon si Toto nakataling parang estatwa. Ang katawan ay sugatan, ang isip ay malapit ng bumigay, ngunit nanatili siyang nakadilat. Nakatingin sa kawalan, pilit inaalala ang liwanag. Hanggang sa may biglang humawak sa kanyang balikat
Isang kamay na magaspang, malamig, ngunit kilalang kilala niya. Si Apong Helyo na nasa kanya ng harapan. Halos hindi makapaniwala si Toto. Apong, kayo ba talaga yan? Mahinang sumagot si Apong. Oo, ako ito, Toto. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Pero alam kong nararamdaman na niya ako. Habang kinakalagan ni Apong ang mga hiblang aninong nakapulupot sa katawan ni Toto, biglang umalon ang hangin, hindi basta ihip, kundi parang isang buntong hininga ng isang halimaw. Dumidikit na sa balat ko ang presensya niya. Kailangan nating bilisan. Bagamat bulag, ay nagagawa pa rin niyang kalagan si Toto gamit ang pagkapa ng mga kamay niya. Ngunit sa di inaasahang iglap, bumulusok mula sa itaas ang mga matutulis na itim na sibat ng anino. Apong! Ngunit hindi gumalaw si Apong. Itinaas niya lang ang kanyang kaliwang kamay kung saan nakaukit ang isang anting-anting na minsang ginamit upang itaboy ang mga multo sa timog. Hindi lahat ng anino ay may kapangyarihan sa taglay ng panata. Sa isang iglap, isang bilog na liwanag ang bumalot sa kanila. Tumalbog ang mga sibat. Lumusaw bago tumama. Ang lupa sa paligid nila ay umalab ng kaunting apoy. Tila nagalit ang mismong hangin sa presensya ng liwanag. Hanggang sa napalaya niya si Toto at ito'y bumagsak sa lupa. Malaya ngunit nangihina. Agad siyang inalalayan ni Apong. Maraming salamat, Apong. Pero paano niyo po ito natuntun? Huwag na muna natin niyang pag-usapan. Ang tanong lang ay kung kaya mo pa bang tumayo para mahanap pa natin sila. Makakatayo pa ako, Apong, kung kasama kita. Naglalakad silang dalawa sa gilid ng lupain. Kahit mabagal, basta may pag-iingat. Pero lumalakas ang pagyanig sa lupa. Parang unti-unti, nararamdaman na ni Gama na hindi siya nag-iisa. Hindi pa siya magpapakita. Pero ngayon, nararamdaman na niyang nandito ako. Sa di kalayuan, sa itim na ulap, 2 pares ng pulang mata ang sumilip. Hindi pa ito si Gama, pero ito na ang kanyang mga mata. Habang naglalakad sina Apong Helyo at Toto sa isang makitid na landas na walang ilaw, ang lupa'y parang uling na nabasa at sa bawat papak nila ay tila may lumulubog ng mga aninong ayaw bitawan ang kanilang mga paa. Hanggang sa may marinig na boses. Mahal ko! Isang malakas na sigaw ang pumunit sa katahimikan. Boses ng babae ng isang pamilyar na boses. Napahinto si Toto, napasinghap at nanigas ang kanyang mga balikat. Muling gumapang ang malamig na pawis sa kanyang likod. Leia? Napalingon siya sa likod, sa kanan at sa harap. Hindi niya malaman kung saan nanggagaling ang tinig, ngunit iisa ang sigurado niya. Ito ang boses ng kanyang asawa. Mahal ko, tulungan mo ko. Nandito ako ngayon. Hindi ko na kaya dito. Masakit na dito. Mabagal siyang humakbang, tila hinihila ng sariling puso. Nakatigil lang si Apong Helyo at nakikiramdam. Tulong! Nandito kami! Toto! Huwag mo kaming iwan! Sa kabilang direksyon naman, nagkahalo ang tinig nila Ingo at Bokbok. Mga tinig na puno ng takot, tumatakbo, umiiyak, humihingi ng tulong. Apong! Apong! Narinig mo? Nandun sila! Kailangan nating... Ngunit itinukod ni Apong Helyo ang kanyang baston sa lupa. Hindi sila yon! Huwag kang magpaninlang, Toto! Anong ibig mo sabihin? Sila yon! Si Leia yon! Narinig ko! At si Ingo! Narinig ko din sila sa kabila! Yun ang nais ni Gama. Ang pagdugtong-dugtungin ng kirot sa alaala mo
at ibaling sa pagkaligaw ng puso mo. Hindi pat ganoon din ang ginawa nila sa iyo noon. Kung tumuloy man tayo sa pinanggagalingan ng boses nila, malamang isang patibong yon. Huminto si Apong. Inilabas niya ang isa pang anting-anting mula sa loob ng kanyang damit. Isang piraso ng buto ng uwak na nababad sa langis ng ugat ng halaman. Piniga niya ito at saka idinampi sa lupa. Kung tunay ang sigaw, mag-iiwan ito ng anyo sa lupa. Kung gawa ng anino, lilisan ito na parang usok. Pagpikit niya, humigop ang anting-anting ng hangin. Ilang saglit pa'y maitim na usok na sumingaw mula sa lupa. Hindi nga sila totoo. Ginagamit ni Gama ang pighati mo at ang pagsisisi mo. Kung sumunod tayo sa boses na yon, mapupunta tayo sa lugar kung saan hindi na tayo makakabalik pa. Tahimik muli ang paligid, ngunit ngayon, alam nilang tinitignan na sila ng anino. Hindi na ito nagtatago at nagsisimula na itong maglaro. Pasensya ka na, Apong. Akala ko kasi hindi mo kailangang humingi ng tawad. Pero kailangan mo akong asahan. At higit sa lahat, kailangan mong asahan ang sarili mo sa tamang oras. Iniwasan nila ang pinanggalingan ng mga sigaw at sa mas madilim na daan, dahan-dahang lumitaw ang bakas ng mga yapak, manipis at tila galing ito sa dalawang tao na hinahanap nila. Napangiti si Apong. Ngayon, alam ko na kung saan dinala sina Inggo at Bokbok. Matapos nilang iwasan ang panlilinlang na mga boses, sinundan ni na Apong Helyo at Toto ang mga bakas ng yapak. Magulo at tila pinipilit lumakad na mga pagod na paang tinatangay ng anino. Ngunit habang papalapit sila sa isang butas sa lupa, isang malamig na huni ang biglang bumalot sa paligid. Parang kinaskas na bakal sa balat ng bato. Apong, may hindi na tama sa hangin. May bukas na butas sa lupa, isang hukay na tila kanal ng usok, ngunit masyado ng malalim at sa loob nito'y may gumagalaw. Isang nilalang na may 6 na kamay, 2 ulo at katawan na tila kinulayan ng putik at dugo. Nakalaylay ang dila nito, mahaba at sa bawat singhot ay parang inaamoy ang takot. Tumayo ang nilalang sa harapan nila, gumapang palabas ng hukay at humarang sa landas. Ang mga kamay nito ay may kuko na parang panduro at sa likod nito ay may buntot na naglalagablab ng itim na apoy. Apong, anong klaseng hayop yan? Hindi hayop. Isa sa mga alagad ni Gama, mga dating nilalang na nabigong makaalpas. Ngayon ay tanikala na rin sila. Biglang humampas ang buntot ng nilalang. Tumama sa lupa at sumabog ang bato. Bago pa tumama kay Apong Helyo, agad niyang iniangat ang kanyang baston at binigkas ang pangontra. Sa lapad ng liwanag, tumigil ka at lisanin ang daan ng tao! Pumiglas ang baston, nagpakawala ng alingaw-ngaw ng malalalim na panalangin. Sandaling umurong ang nilalang, pero hindi pa rin tumumba. Sumugod ito at sinunggaban si Apong gamit ang 4 na kamay habang ang dila ay tila sibat. Ngunit bago pa ito tumama, sumigaw si Toto. Apong! Sumalo si Toto. Hinarangan ng sariling katawan ang dila at itinulak palayo si Apong. Tumama ito sa balikat niya at napasigaw siya sa sakit. Toto! Bakit mo ginawa yon? Sa huling iglap, bumunot si Apong Helyo ng pinakamatandang buto. Isinaboy niya ito sa hangin habang isinisigaw ang, luwalhatiin ng liwanag! Gumising ang katotohanan! Nagsimulang masunog ang nilalang. Isa-isa, ang mga kamay nito'y nalusaw. Ang 2 ulo'y naghilera sa usok at sumabog sa liwanag ng padata. Hanggang sa tuluyan na itong matunaw. Naiwan sa lupa ang isang markang parang mata na nakadilat pa rin. Hinihingal si Toto, hawak ang sugat sa balikat. Nilapitan siya ni Apong
at pinahiran ng halamang gamot galing sa loob ng kanyang barong. Ayos ka lang ba? Huwag mo na ulit gagawin yon. Kahit hindi na ako makakita, alam ko ang gagawin ko at ramdam ko sila. Pero maraming salamat. Ayos lang po ako. Basta ligtas kayo. Para makabawi-bawi na rin po ako sa nagawa ko sa inyo. Pero Apong, siya na ho ba ang Gama? Hindi pa. Bantay lang siya at alagad ni Gama. Kung ganyan na ang bantay, anong klaseng nilalang si Gama? Hindi siya basta nilalang, Toto. Isa siyang sugat ng mundo at balak niya tayong gawing bahagi ng kanyang pilat. Sa wakas, matapos ang pag-iwas sa patibong at ang sagupaan sa bantay, narating na ni Apong Helyo at Toto ang gilid ng isang malawak na bangin. Sa kabila nito, sa loob ng madalim na piitan ng anino, ay naroon sina Ingo at Bokbok, nakatayo. Sugatan ngunit buhay. Sumigaw si Toto na nanginginig ang tinig. Ingo! Bokbok! Lumingon si Ingo. Toto! Apong! Naluwa agad si Bokbok. Akala ko, katapusan na natin. Mabilis silang nagtakbuhan, nagsalubong sa gitna ng bangin. Si Apong Helyo, kahit walang paningin, ay tila alam ang eksaktong hakbang ng bawat isa. Ang anting-anting sa kanyang dibdib ay muling uminit, senyales ng pagkakabuong muli ng apat na anino ng liwanag. Tahimik silang nagyakapan, may luha ng tuwa at bahagyang pag-asa. Ngunit hindi pa man tuluyang lumalamig ang kanilang yakap, ay biglang yumanig ang lupa. Isang napakalakas na pagyanig ang dumaluyong sa buong lugar. Nayanig ang hangin, ang lupa, ang kanilang kinatatayuan, parang isang sirang plato ng bato na nagbitak-bitak. Sumigaw si Bokbok. Apong! Humawak kayo sa isa't isa! Huwag kayong bibitaw! Ngunit huli na. Bumuka ang lupa sa ilalim nila. Tila bibig ng isang halimaw na gutom. Nahulog si Bokbok sa isang gilid. Napunta si Ingo sa kabaligtaran habang sina Apong at Toto ay naiwan sa gitna. Muling sumigaw si Toto. Ingo! Bokbok! Huwag kayong mag-alala. Buhay kayo! Ngunit dumilim ang paligid. Mula sa ulap ng itim at pulang usok, lumitaw ang aninong may hugis taong walang muka, may sungay na pabaligtad, at katawan na tinahi ng balat ng iba. Ito na, si Gama. Ang boses nito'y mula sa ibaba, mula sa paligid, mula sa loob ng dibdib ng bawat isa. Kay tagal kong naghintay. Sila lamang pala ang makakapagpadala sa iyo dito, tanda. Hindi ko talaga sila tinapos dahil mas gusto kong sabay-sabay kayong makitang nalulusaw sa harapan ko. Tumingala si Gama at sa isang iglap, ipinagaspas ang kanyang dalawang kamay. Mula rito, naglabasan ang libu-libong itim na talahib, gumapang sa lupa at nagsimulang kumalas sa bawat direksyong kinaroroonan ng apat. Paghihiwa-hiwalayin ko kayo. Dahil kapag hiwa-hiwalay, mas madaling sirain ang inyong panata. Kapag mag-isa, mas madaling sumuko. Sumigaw si Apong Helyo sa hangin. Ingo! Bokbok! Makinig kayo! Magtiwala kayo kay Apong! Magtiwala kayo sa sarili ninyo! Hindi kami bibitaw! Buhay pa kami, Apong! Tumugon mula sa malayo si Bokbok at Ingo at sumara ang bitak. Muli silang nagkahiwa-hiwalay. Si Apong Helyo at Toto ay naiwan sa gitna sa harapan mismo ni Gama. Kahit bulag ay nanatiling nakatindig si Apong Helyo sa harapan ni Gama. Para bang sa kanya umiikot ang buong lupaing yun. Sa kanyang likuran ay si Toto. Duguan man ngunit nananatiling nakatindig. At sa harapan nila, ang Mala-Diyos sa anyo ng halimaw, ang hari ng panlilinlang, ang katawan ng kasinungalingan.
Gama. Walang babala, biglang hinampas ni Gama ang kanyang dalawang braso sa lupa at mula rito'y nag-alsa ang mga ugat ng anino, matutulis, gumagapang, parang ahas. Tila sinusubukang itali si Apong at si Toto mula paa hanggang leeg. Anting-anting ng pagputol ng gapang! Gumising ka! Hinampas niya ang lupa gamit ang kanyang baston. Sa isang iglap, lumitaw ang bilog na apoy mula sa lupa. Pumulupot sa kanila at tinupok ang gumagapang na ugat. Apong! Sa kanan mo! May dumarating pa! Si Toto ay mabilis na umikot at pinukpok ang kanyang gulok sa papalapit na aninong may malatalas na daliri. Tinamaan ito sa ulo, ngunit bigla na itong sumigaw at naging usok. Paano nyo lalabanan ang hindi nyo nahahawakan at nakikita? Paano nyo tatapusin ang takot kung ang puso nyo ay puno pa rin ng lihim? Ang paningin ko ang wala, Gama, pero hindi ang liwanag ng puso ko. Bigla siyang umusal ng sinaunang wika ng mga tagapagtanggol. Liwanag! Tanglawin mo ang landas kahit sa mata ng walang paningin. Daanin mo ako sa apoy at dudurugin ko ang anino! Mula sa kanyang anting-anting, sumabog ang itim at gintong liwanag na umaalon. Nagsasanga, tumatagos sa bawat usok sa paligid. Saglit na nasapul si Gama sa balikat at napaatras ito. Unang beses na tinamaan siya ni Apong. Galit na galit ang halimaw. Lumipad ito sa ere at nagpalipad ng mga matutulis na sibat dahil sa kagustuhan nitong punitin ang loob ni Apong. Malakas ka pa rin kahit pa wala ka nang natatanaw. Isa kang alamat, Helyo, pero hindi yun hadlang upang tapusin kita! Hindi na kayang salagin ni Apong ang lahat. Ngunit bago tumama ang isa sa dibdib niya, si Toto na ang sumalo. Lumundag ito at ibinato ang sarili. Tinamaan siya sa tagiliran at bumulagta. Toto! Hindi ako makikibahagi sa pananakot mo, Gama. Hindi ngayon. Hindi habang kasama ko si Apong. Lumuhod si Apong sa tabi ni Toto habang kinakapakapa ito at umusal uli ng orasyon. Nagliyab ang kanyang baston. Sa tuktok nito ay sumabog ang apoy na may hugis kamay. Kamay ng panata, kamay ng pagliligtas. Hindi ko kailangang makita ka para tapusin ka. Kilala kita, Gama. Kilala kita mula pa sa gabi ng pagkabulag ko. Ngayon, ikaw naman ang mabulagan. Itinulak niya ang baston sa lupa at isang bilog na gintong apoy ang sumabog, tumagos at umakyat na sumalo sa katawan ni Gama. Nagsimulang magliyab ang balat nito at unti-unting nilulusaw. Hindi pa ako tapos! Hindi pa! Isang pagputok ng liwanag. Tumalsik si Gama, sumingaw, at ang buong paligid ay napuno ng katahimikan. Si Apong naman ay hingal na hingal, habang si Toto naman ay nanginginig pa rin. Ngunit hindi pa ito tapos. Huwag kang magkumpiyansa. Hindi pa ito ang wakas. Paumpisa pa lang yon ni Gama. Binubuo niya ang natitira niyang lakas. Maya-maya pa, nagulat si Toto nang may biglang humawak sa paa niya. Aambahan na sana niya ito ng hawak niyang itak nang magulat siya nang makita niyang subukbok ito. Toto, ako to! Tulong! Ang sakit ng kamay ko eh! Ikaw pala yung bokbok. Nasaan na si Ingo? Nandito ako sa paanan niya. Bilisan mo na paghatak sa kanya. Ang sakit na ng mga kamay ko. Napangisi naman si Apong kahit na nakakaramdam ng lambot. Alam niyang ligtas ang dalawa, pero hindi pa rin kampante ang puso niya dahil alam niyang ilang sandali lang ay magbabalik si Gama. Habang nagkakasiyahan at nagkukwentuhan ng tatlo, ay nagsalita si Apong Helyo. Maghanda kayo. Ilang saglit pa ililitaw muli si Gama.
higit pa sa lakas niya kanina. Ah, hindi pa pala ito tapos? At muli ngang lumitaw si Gama, ngunit hindi na siya kagaya ng dati. Ngayon ay mas malaki, mas mabangis. Ang aninong bumabalot sa paligid ay halos lamunin ang natitirang liwanag. Ngunit sa gitna ng dilim, tumindig si Apong Helyo. Sa likuran niya sina Toto, Ingo at Bokbok na handang-handa ring lumaban kahit na anong mangyari. Umalulong si Gama at mabilis na naghanda ang tatlo. Isa-isa silang humawak ng pwede nilang maging sandata. Sama-sama silang humawak sa anting-anting ni Apong. Sinigaw ni Apong Helyo ang huling dasal. Sa ngalan ng apoy ng liwanag, sa panata ng dugo at katapatan, sa pangakong hindi kailanman nilamon ng dilim, sa ngayon, lumaya ang daigdig sa iyong mga kadena, Gama! Sumabog ang liwanag mula sa kanilang gitna. Isang buhawi ng apoy at liwanag ang tumama kay Gama at hinigop ang kanyang anino. Binura ang kanyang anyo, saka isinara ang pinto ng dilim. At sa huling hiyaw, si Gama ay naglaho. Bumagsak sa lupa si Apong. Pagod na pagod, ngunit ang ngiti sa kanyang labi ay tagos hanggang kaluluwa. Apong, tapos na. Tapos na, Apong. Wala na siya. Wala na si Gama. Malaya na tayo. Makakauwi na tayo. Lumabas silang apat sa silangang gubat. Dala ang mga sugat ngunit mas buo ang loob. Hindi na sila binabalot ng takot. Hindi na sila binubulag ng lihim. At ang gabi ay gabi na lamang. Hindi na isang halimaw. Isang taon nang makalipas, bumalik muli si Apong Helyo sa kanyang tahimik na kubo sa gilid ng gubat, kasama ang tatlong lalaki na ngayon ay bantay na ng liwanag sa bawat sulok ng bayan. Si Toto ay nangunguna sa mga kabataang mandirigma. Si Ingo ay albularyo na rin, tagapagturo ng karunungan. At si Bokbok naman ay tahimik ngunit masigasig, bantay ng kalikasan at gabay ng mga nawawala. At si Apong, bagamat bulag, siya ang nakakakita sa lahat. Ang huling linya ni Apong, ang dilim ay bahagi na ng buhay, pero habang may nagsasabing hindi pa tapos, habang may kamay na humahawak at hindi bumibitaw, ay hindi kailanman mananalo ang anino. Isang kwento ng panata, pagkakamali at paglaya. At sa dulo, hindi kapangyarihan kundi pagkakaisa ang nagtatagumpay. Wakas.